Hello, nandito na naman ang inyong kaibigan. Badong siya ako. Ang inyong kaibigan na kailanman ay hindi kayo nakakalimutan, bigyan ng mga kahit na mga kunting kwento na maaaring makatulong sa ating bayan. Ito kumbaga sabi nga, pag-analyze ng mga nangyayari ngayon sa ating lipunan ng ordinaryong Pilipino na katulad ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung parte dito sa, kasi ito ngayon matunog yung pangbubuli ng China sa ating Coast Guard. Ito ngayon ang mainit na topic na kahit saan dito sa mga usap-usapan, nandun yan. Lalo na dito sa mass media. Itong pag-usapan, itong ko sa inyo, ito personal opinion ko lang ito. Bilang isang Pilipino, siyempre, karapatan ko rin magbigay ng aking opinion kung ano ba itong nangyayari dito sa ating bayan ngayon. Bakit tayo ginaganito? Bakit tayo binubuli ng China? Kasi ganito yan. Ang China, ang tingin sa atin, para tayong, kumbaga, para tayong sisiw sa kuwan ng China. Bakit? Dahil sa, kung ikumpara lahat ng ating mga, kahit anong bagay, wala tayo talaga kalaban-labang sa China. Kaya tayo binubuli. Katulad lang halimbawa sa mga armas. Sa armas, mayroon na siya baril. Tayo mga mga tirador. Kaya paano sila matatakot? Kaya binubuli tayo. Kung parte naman dun sa mga halimbawa sa katayuan sa tao, sila, kumbaga sila, matitigas na sila, kaya na nila magsarili. Kahit na hindi na nila kailangan ng tulong ng mga ibang tao. Pwede na sila magsarili sa kanilang pagkain, lahat ng bagay kung paano sila mabubuhay. Tayo mga Pilipino, hindi pa tayo kaya magsarili. Bakit? Kasi kasagaran sa ating mga pagkain nanggagaling pa sa China . Siguro mga 40% ng mga ito, sa tansya ko lang yan siguro mga 40% nanggagaling sa China . Kaya hindi sila natatakot bulihin tayo kasi halimbawa kung magkaroon tayo ng medyo masamang reaksyon sa kanilang pagbubuli, magalit tayo, anong gagawin nila sa atin? Baka hindi na nila tayo bibigyan ng mga pagkain ng mga nagagaling sa kanila. Yan ang kanilang pinagmamalaki. Kung sakali tayo mag-alsa. Kung mag-alsa tayo rin ang kawawa. Kasi mawalan tayo ng pagkain . Yan ang isa dyan sa mga dahilan kung bakit tayo binubuli ng China. Isa pa na dahilan, parang hindi pa tayo nakakatindig sa mga lahat ng bagay. Puros tayo sa mga tao na tulungan tayo, hingi tayo ng tulong. Kaya para naman medyo medyo lumakas, asukusihin muna natin yung mga pagkain natin. Para kung sakali man magkaroon ng halimbawa gira, hindi natin alam yan, mayroon tayo sariling makukunan ng pagkain. Kaya yan ang isa sa dahilan kasi
Sabi, siguro sa isip ng China, pag nagkagira, wala yang kakainin ng mga Pinoy. Tayo, marami tayo dito. Yan ang, yan, sa tansya ko lang yan ha. At saka dito sa atin, maraming sumasawsaw sa ngayon, lalo na sa mga politiko. Maraming diyang sumasawsaw. Kasi hindi tayo coordinated sa lahat ng ating mga ginagawa. Para tayong halimbawa sa sa basketball. Sa basketball, mayroong coach, mayroon sa naglalaro, mayroon diyan center, mayroong guard. Ang iba diyan, hindi naman siya center, ginagambana ang laro ng center. Kaya hindi man walang permanente. Ang trabaho ng coach, may nakikialam na iba. Dapat isa lang ang halimbawa kung ang trabaho mo coach, mag-coach ka lang. Halimbawa kung ang trabaho mo diyan sa player ka, kung center ka, trabahoin mo kung ano ang pinapagawa sa iyo. Huwag yung kung nakikialam ka doon sa iba. Katulad ng sa atin ngayon mga politiko. Itong mga problema panlabas, trabaho na yan ng presidente. Yung iba naman natin mga politiko, nakikisaw-saw, mga ganun. Alam mo kung sino yung mga sumasaw-saw? Mga yan, mga binigyan niya ng mga inchik. Yan ang tagapagtanggol sa mga inchik. Kaya yan sila dada ng dada. Kaya walang mangyayari pag ganyan sa atin. Magtulungan tayo. Isa pa, baka kaya malakas ang kuan ng mga Chinese, baka na-infiltrate na tayo dito sa ating bansa ng mga inchik. Baka mayroon na dito mga espiya, mga sundalo, na nandito na sa loob sa ating bansa nga nagbibigay ng mga instruction kung saan sila pwede, kung sakali, kung sakali magagira, alam nila kung saan sila tatago, saan nila ilalagay ang kanilang mga armas. Kaya itong mga nandito na mga sa ayaw na papasukin dito ng Amerika, o mga taga-ibang bansa man nga hanggang sana tumulong sa atin, umaayaw sila. Kasi, sa palay ko, nalagyan niya ng mga kuan. Sabi ka di Magalong, map. Hindi map na mapa. Masarap ang pira. Kaya sila tumatahol ng tahol dyan. Yan ang dapat natin bigyan ng mahalagang na dapat subaybayan natin. Ito, magbibigay ako ng kung bakit na ko itong infiltrate, baka lang sa akin, baka na-infiltrate na tayo. Kasi noong World War II, ito nangyayari ito doon sa amin doon sa San Bernardino Street, yung mga isla dyan, yung Bere, San Juan, isipin mo, mayroon dyan nakatira sa San Juan na Hapon. Hapon yan. Ang tagal na yan doon. Bago magira yung World War II, bago sakupin ng Hapon ang Pilipinas, 15 years o 10 years yung Hapon na yan, nandun na yan sa isang barangay doon sa isla na yan. Ang tagal na yan. Doon na siya nakapag-asawa. Nagkaroon siya doon ng pamilya doon sa lugar na yan. Yung Hapon na yan, minsan bubuta dito sa Maynila. Hindi akalain ng iba na yung Hapon na yan, yan sundalo pala ng
ng Japanese Imperial Army. Nalaman lang yan nang masakop na ang Pilipinas ng Hapon. Kasi doon sa lugar na yan, una, kasi magkatabi lang yan, yung isla na yan, at saka sa Biri. Yung sa Biri, doon naglagay ng kampo ang mga Hapon. Kasi, pag may pumapasok na mga halimbawa mga mga barko de guerra, nalalaman ka agad, kaya nakikita kasi diyan ang pasukan ng mga ng mga galing sa Pacific Ocean. Nakikita ka agad. Naglagay ng kampo diyan sa Biri, naglagay din ng kampo doon sa sa Katarman. Yan doon sa diyan ang pinaka-garrison ng Hapon. Nalaman niya ng siyempre, doon na ang mga Hapon, ang dami pinaghuhuli daw noon ng mga, halimbawa, masuspitsahan ka nga guerrilla ka, hinuhuli ka ng mga Hapon. Tapos ang iba dyan, pinapatay. Siyempre, yung mga kababayan niya, kasi marami ng kanyang kakilala, dinala doon sa doon sa headquarter, sa garrison ng Hapon. Yung mga kamag-anak nag-usap diyan sa pero hindi pa nila alam yun nga yung Hapon pala sundalo. Nakiusap sila doon na kung pwede, kasi marunong siya maghinapon. Pag-uusapan doon ang Hapon na tulungan na mapalaya kasi hindi naman yung guerrilla siyempre, sa kanya, pumunta na yung yung Hapon doon nga matagal na nga mayroon na pamilya, may mga anak na nga Sipin mo, 15 years, hindi naman dyan umalis sa Nang dumating doon na sa sa garrison, nandun ang mga kakilala niya na mga kababayan niya na pinaghuhuli ng Hapon. Walang sala niya, pinakawalan. Yung pala, nang malaman doon ng tingin di pala yan ng Hapon. Isipin mo, ang tagal na ng panahon, tingin di pala yan ng Hapon. Espiya pala yan ng Hapon bago magira. Tumira yan siya, nagtiis, nagkapamilya. Walang sino man nakakaalam na siya espiya ng Hapon. Baka naman itong din sa kasalukuyan ngayon, kaya masyadong malakas ang pangbubuli sa atin ng China. Baka meron na dito mga espiya nga dito na nakatira sa Pilipinas na mga kontak ng Hapon o ng Inchik, na alam na nila kung ano lahat ng mga ginagalaw, mga galaw ba ng mga sundalo, mga Pinoy. Mayroon yan dito sigurado ako. Kasi katulad yan, ba't naman ganun siya kung ang lakas nila mangbuli. Mayroon na yan, palagi ko mayroon yan dito mga intelligence. Yan ang dapat maano ng ating mga intelligence fund sa mga sundalo, sa ating Pangulo. Sana matiktikan na yan. Baka katulad yan doon sa yung Hapon noon na magit 15 years na doon, akala mo hindi sundalo, yung pala sundalo. Katulad din dito sa atin, hindi natin alam, baka nagkalat niyan dito sa Pilipinas. Kunwari, dito na sa Manila, pero yan pala, mga na ng ng mga Inchik, mga espiya. Pangalawa, kaya wala sila katakot-takot. Ayun ko lang kung ito, pero sa pagkaalam ko, kaya itong mga itong mga politiko, para ang nila bakit walang nagagawa ng ating gobyerno? Lang yun. Baka mayroon yan map. Kaya sila gumagawa na ganyan, masyadong maingay. Ganyan. Pangalawa,
Hindi pa natin alam ang kuhan, ang mga ah, kung ano talaga ang layunin ng China. Pero sa tansya ko sa ngayon, medyo malapit na eh. Hindi na magtatagal. Malapit na. Sindakan lang ito eh. Sindakan lang. Ngayon, sinisindak tayo. Pero hanggat wala tayong gagawin ng paraan, kung sindak lang. Ano rin tayo kung paano sila masindak eh. Pero bago yan, dapat magkaroon muna tayo ng isang magandang kuan nga. Halimbawa, kung magkaroon man ng sindakan, matuloy, mayroon tayo pagkain. Yan ang dapat anuhin ng ating presidente, yung pagkain. Kung paano natin masolusyonan. Yung sinasabi ng presidente natin nga ang bigas gagawin 20, pinangako niya, ayaw ko lang kung matuloy yun. Sana matuloy. Yan lang ang ano ko na vlog ko ngayon. Sana naman at least may napulot kayo na konting ano diyan, konting aral na pwede mai-share sa atin mga military, na yung mga espiya, tulad ng nangyari noon sa Hapon, doon sa San Bernardino Street, na nagkaasawa na pala, ni isa walang nakakaalam dyan na siya pala sundalo ng Hapon. Nalaman lang yan ng magira na opisyal pala ang loko. Hanggang dito na lamang, at kung hindi pa kayo subscribe naman. Mapagpalang araw sa atin lahat. Bye.